Alan Cayetano. Ano ba yan? Ha? May sakit na rin daw si Alan Cayetano, mga kabunyog. Inquirer Net, Cayetano Legarda, still absent from BP trial. Yun lang nakalagay po, nabasa ko. Ano? Ayun. Hallelujah. Alam niyo yung pinakamabilis na pagtakas sa isang pinakaharap na problema ay ang sabihin mo may sakit ka. Kahit walang sakit. Madaling magawa ang paraan yan eh. Sige, tuloy tayo. Kito Motorgo, mga kabunyog. May sakit na rin daw si Alan Cayetano. Ano ba yan? Ha? May sakit na rin daw si Alan Cayetano, mga kabunyog. Ha? Kaya daw ilang araw nang hindi nakakapasok sa Senado. Ha? Ay, mga kabunyog, mga kababayan. Anong masasabi niyo dyan? Anong masasabi niyo dyan? Ha? Pagka may mga kaso, kapag may mga iniimbestigahan ng mga senador, opisyal ng bansa, mga korupsyon, ayan, nagkakasakit na. Yan na, mga kabunyog. Sa kahapon, nagkaroon ng impeachment trial, day 16. Cayetano, Legarda, still absent from BP trial. Wala pa rin kahapon. Balita yan po yan sa Inquirer, hindi po yan chismis. Wala. Si Legarda nag-extend na naman. Nag-extend si Legarda ng hanggang naman daw 19. Hanggang daw August 19 ang kanyang medical leave. Live tayo, Kabunyog Bibot Liza Miranda, Kabunyog Tunusudan. So, wala rin si Cayetano. Ang sabi ng kanyang merienda binigay ng Diyos, roll bread, tsaka black coffee. Bigay ng Diyos lahat ito po, no? Diyos ang nagbibigay ng merienda, pagkain. San Mateo 6:9, Ama namin nasa langit ka. In verse 11, bigyan kami ng aming kakanin araw-araw. Pinaliwanag ng Panginoong Yesus, pinapaalam niya sa ating mga tao ang pagkain natin na araw-araw ay bigay ng Diyos. Amen. Tuloy po tayo. Live tayo, Kabunyog Bibot Liza Miranda, Kabunyog Tunusudan. So, wala rin si Cayetano. Ang sabi ng kanyang kapatid na si Pia, may sakit daw ang kanyang kapatid. Wala kahapon yung magkapatid na Pia at saka Alan. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ito? Parang masyado ng na anggulo na ng minorya ng Senado, yung kanilang minority floor leader may sakit na. Ay, mga kabunyog, mga kababayan. Ilang araw na yan na hindi uma-attend si Alan Cayetano. Hindi lang naman ngayong week yan. Kahit last week, wala na yan. Ay, mga kabunyog. Si Loren, bigla rin nagkasakit. O kaya nga nag-medical leave. Diba? Samantalang nung wala pang kaso yan si Loren Legarda, ang lakas-lakas niya, laging nakatawa yan, nakangiti. Pero ngayon biglang may sakit. At hindi lang simpleng 1, 2, 3 araw na medical leave. Nakatatlong medical leave na. Ang una August 3 to 5. Tapos nag-extend ng August 12 to 14. Tapos ngayon, ang pinakahuli, nag-extend na naman ng August 19. Yan si Loren Legarda. Si Cayetano din, sabi ng kapatid niyang si Pia, may sakit din daw. Kaya hindi makaka-attend.
Ay, mga kabunyog. Itong mga members ng minorya, lahat ito pro-Sara, lahat na nagkakasakit. Lahat na nagkakasakit. Anong masasabi niyo dyan? Ay, kabunyog Arthur Castro. Kabunyog si Pangilinan. Padit. Ay. Yan ang nangyayari sa mga anong ito. Kaya, kapansin-pansin na lagi ng absent. Ay, ito pa naman yung mga, kumbaga ito yung pillars. Sila yung pinaka-pundasyon ng minorya. Ang minority floor leader si Alan. Tapos ang kanang kamay niya itong si Loren. Di ba? Dating Senate President pro tempore yan. Doon sa maikling panahon na naging Senate President si Alan Cayetano, ang kanyang kanang kamay, Senate President pro tempore, itong si Loren. O sila ngayon ang absent. Pareho na sila ngayon may sakit. Bakit pareho sila may sakit? Pareho rin sila may kaso. Si Loren Ligarda, preliminary investigation na yan, mga kabunyog. Preliminary, hindi yan hindi yan yung nagsisimula pa lang na investigasyon, hindi. Preliminary investigation na. Ibig sabihin, pinagsasubmit na siya ng kanyang counter affidavit. Advanced stage na yung kay Loren. Advanced stage na po ang kaso ni Loren. Preliminary investigation na. Pag sinabing preliminary investigation, for the purpose na yan ng pagdetermine ng probable cause para ma-file ang kaso sa korte. Yan ang preliminary investigation. At saka pinapasubmit ka na ng counter affidavit mo. Ang tawag sa kanya, respondent na yan. Hindi pa naman yan akusado. Kasi nagiging akusado yan pag kaso na sa korte. Pero hindi rin siya simpleng person of interest. Hindi. Respondent na siya. Respondent. Ibig sabihin, pinapanagot na. Mag-submit na siya ng counter affidavit niya. Yan si Loren Ligarda. O kaya, biglang nagkasakit. Dati hindi naman niya nagkakasakit si Loren na ganyan. Ay ngayon, wala. Biglang bumiyahe ng ibang bansa. Tapos yung medical leave niya, extend ng extend. Ang huling extension hanggang August 19 daw. At ang ano ngayon, ang ngayon mga kabunyog, mga kababayan, itong si Cayetano, sabi ng kapatid na si Pia, may sakit na din daw. Kaya hindi daw nakakapasok, hindi daw ang pakiramdam. Yan mga kabunyog ang sabi ng kapatid. Ano yan mga kabunyog? Ano to? Yan yung sabi mismo ni Pia Cayetano. Anyway, ano to, mga kabunyog, mga kabayan, ganyan yata kapag may mga kaso na dumadapo na kung anong mga sakit. Kung ano-ano ng sakit ang mga dumadapo, Ibs Rotor, Kabunyog Daniel, matindi talaga kapag may mga kaso na, dumadapo na ang kung ano-anong mga sakit. Si Alan Cayetano, hindi naman sinabi kung anong sakit. Basta may sakit. Ilang araw na kasi yan. Last week, hindi rin niya pumapasok. Hindi pumapasok. Ngayon, kahapon, wala na naman. Si Loren, ano pa yan? Mula pa yan August 2. Umalis na yan ng bansa. O anong pitsa na ngayon? Ayan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, yung mga pro-Sara na senador na dapat nagtatanggol kay Sara, wala. Nasa, kanya-kanya na ngayon na mga sakit. Kanya-kanya ng sakit, mga kabunyog, mga kababayan. Kahapon, ang umattend lang sa trial ng impeachment ay 13. 13 lang. 13 na mga kabunyog ang umattend kahapon. Mga ano lang yan, mga senador ng mayorya. Senador ng mayorya. Wala na. Ano na ang grupo ni Sara Duterte? Windang na, nagkakagulo na. Ang mga kahapon, ang nandun lang sila sila Bam Aquino, Risa Hontiveros, Kiko Pangilinan, Erwin Tulfo, Rafi Tulfo, Mig Subiri, Tito Soto, Ping Lacson, o yan, yung mga Gatchalian, tapos si Escudero, yung mga nasa mayorya. Yun yung yan yung regular na umaattend sa impeachment trial. Kaya yung mga tao ni Sara, wala na, madalas absent na. Madalas absent na. 13 na lang kahapon ang umattend. Pakunti ng pakunti ang umaattend.
Yan ang nakakalungkot dito sa impeachment court na ito. Nung panahon ng impeachment trial ni ERAP, ang mga senator judges noon, talagang matyaga sila, nakikinig, nanunood. Ganon din ng impeachment trial ni Corona. Ang mga senator judges noon, talagang sineryoso yung role nila bilang senator judges. Nanunood talaga sila, pinapakinggan yung mga ebidensya ay mga testigo. At tinitingnan talaga yung mga ebidensya. Ito wala. Parang walang itong mga senator, lalo na itong mga kagrupo ni Sara. Wala. Absent si Ligarda, absent si Pia, absent si Alan. Tapos nandun naman si Bongo, si Padilla, sa si Villar, pero hindi naman nagpakita. Nandun sa opisina ni Mark Villar. May ang lakas pa ng loob ni Padilla. Pinost pa, pinagmalaki pa. Pinagmalaki pa ni Padilla. Pinost niya pa na nandito lang kami sa opisina ng birthday boy. Kasi birthday ni Mark Villar noong August 14. Pinagmalaki niya pa yon. Imagine niyo yan, na dapat talagang bilang senator judges, kayo dapat? Trabaho niyo yan na dapat nandun kayo lagi sa trial para makapagdesisyon kayo ng maayos. Kaya lang, ang problema nga kasi dyan sa mga senador na yan na identified kay Sara, ay ikaw ba naman, ipipresent kahapon si Acosta. Anong magagawa nila doon? Alam na nila na ang sasabihin ni Acosta, itatanong doon, sino ang nag-utos sa'yo? Di ba? Alam na nila yun. Kaya ang nangyari dyan mga kabunyog, mga kababayan, itong mga senador na pro-Sara, wala na. Kanya-kanya na. Kanya-kanya na. Wala na. Ang nakakalungkot dyan, pagdating ng butuhan yan, itong mga senator judges na ito na pro-Sara, bubuto yan para sa acquittal ni Sara. Samantalang napakalinaw ng mga ebidensya, tagtad ng ebidensya. Pero pagdating ng butuhan, bigla yan, bubuto yan, acquittal. Si Gina Acosta kapon. Ganyan. Yan ang problema sa mga senador na yan. Kapon si Gina Acosta, itinuro niya si Sara. Nilaglag na niya si Sara. Naalala niyo ito si Gina Acosta. Sa iyo nagkasakit din na nung araw, sa Quadcom ng Kongreso. Siya rin yung nagkasakit dahil sa paglulubid ng kasinungalingan. Yan. Kapo na napanood ko, na naman siya, gusto naman niyang talagang hindi lang siya makahano kasi iko-contempt nila dito, pakukulong nila dito Kaya halata na gumagawa na naman siya ng kanya sariling pelikula. Kumbaga sa pelikula, gusto niyang gumawa sarili ng senaryo. Itong Gina Acosta. Ito yung naging tao ni Sara sa Davao pa lang, naging tao niya rin ito. At dinali niya dito. Tinangay niya. Kaya nilaglag na niya si Sara kapon. Hindi niya masabi-sabi kung sino yung nagutos Nang tinatanong siya ni Atty. Ligod ng prosecutor. Wala, nakulong na siya. Ibig sabihin, na-checkmate na siya. Yung pera, 125 million. Ibinigay niya kay Colonel La Chica. Nahutos na ni Sara. Nilaglag na niya si Sara. Okay, tuloy tayo. Talang napakalinaw ng mga ebidensya, tagtad ng ebidensya. Pero pagdating ng butuhan, bigla yan, buboto yan, acquittal. Ganyan. Yan ang problema sa mga senador na yan. Kahit patambakan mo yan ng ebidensya, wala na yan. Pro-Sara na yung mga yan. Mga kabunyog, mga kabayan. Kaya ngayon ang malungkot sa impeachment trial na ito. Hindi naman tinitingnan yung mga ebidensya at testigo. Hindi yan tulad nung kay ERAP, nung kay Corona. Kahit papano yung mga senator judges, nakinig pa talaga.
nanood talaga. Kung mga matyaga na ito wala. Talagang nakakadismaya itong mga senador na ito. Ha? Mga kabunyog, sa totoo lang. Yan nga ang malungkot yan sa impeachment trial na yan. Di ba dapat sa impeachment trial, magde-decide sila itong mga senator judges base sa ebidensya. Eh kung ebidensya ang titingnan, kitang-kita naman natin ang mga ebidensya, tambak, ang mga testigo. Kaya lang wala eh. Nakaset na yung mga pro-Sara na yan, maka Duterte na yan ng mga senador, kahit patambakan ninyo ng ebidensya dyan, basta sila i-acquit si Sara. Yan yung problema dyan. Lalo na pag nilabas na yung mga bank accounts ni Sara. Pag nilabas yun, nandiyan na yung mga boxes dumating na. Galing sa iba't ibang bangko, dumating na doon sa Senado. Ano na yun? Tambak yun. Kaya lang ipe-present yun doon sa huling parte na ng trial. Pang ano yun panghuling grounds, yung unexplained wealth. Pero kahit naman kasi i-present yung mga yon, wala na rin itong mga ito. Tingnan nyo naman si Padilla. Wala. Wala kahapon. Nandun lang naman pero hindi umaten. Nasa opisina daw siya ni Mark Villar. Si ewan ko, hindi natin nakita kahapon si Amy Marcos. Pero windang na kasi. Windang na. Ano yan? Ipagtatanggol nila si Sara na grabe ang mga ebidensya. Paano naman nila, halimbawa kahapon, paano naman nila ipagtatanggol si Sara doon? Di ba? Paano naman nila ipagtatanggol si Sara doon kahapon? Ang linaw-linaw ng testimonya ni Gina Acosta. Ang linaw-linaw. Kaya ang nangyari diyan, mga kabunyog, ang nangyari diyan kahapon, when we do good together, ano na yan, yung mga senador na kakampi ni Sara, hindi na alam ang gagawin. Kasi alam nila, ang nakasalang kahapon ay si Gina Acosta. O alam naman nila na si Gina Acosta, yan yung nag-appear na yan sa kamera. Sinabi na niya na ang nagsabi sa kanya na ibigay ang 125 million kay La Chica ay si Sara. So, kumbaga kahapon, alam na ng mga senador na kakampi ni Sara ang laman ng testimonya ni Acosta. So anong gagawin ni Alan Cayetano? Anong gagawin ni Pia Cayetano? Wala silang magagawa. Alam nilang yun. Talagang si Acosta sasabihin nun ang totoo. Kasi nasabi niya na yan minsan doon sa pagdinig sa kamera. Kaya nga si Amy Marcos wala Bakit wala si Amy Marcos? Kasi sobrang nakakahiya sa kanya. Di ba sabi ni Amy Marcos noong nakaraang mga linggo, sabi niya doon kay yung testigo si Attorney Wamil, sabi niya, hindi ba dapat ang accountable officer yung special disbursing officer, ang head of agency or head of office tulad ni VP Sara, hindi naman dapat yan ang accountable. Ang accountable yung nakapangalan sa cheque, yung payee, yung special disbursing officer. Ay di ba ganun yung sabi ni Amy? Ganun yung pagkakasabi ni Amy Pinagtatanggol niya talaga si Sara. Pero anong sabi kahapon ni Gina Acosta? Sabi ni Gina Acosta, tinanong ng pagka-ingkas niyo po ng cheque, ano nang ginawa niyo? Tinawagan ko na po si Cornelia Chica, sinabi ko po na ready na ang cheque, na-ingkas ko, ay ang pera, na-ingkas ko na. O tapos anong ginawa mo? Binigay ko po sa kanya ang pera. Yung lahat na yun, 125 million. Bakit? Ayan po ang sabi ni VP Sara. Yung kaliwat ka ng sampal yun. Kay Amy Marcos, nakakahiya sa kanya yun. Ay di ba kasi ang sinasabi ni Amy Marcos, hindi dapat managot si Sara. Ang dapat na managot si Acosta. Ay ang linaw-linaw kahapon, sumunod lang yung tao kay Sara Duterte. Ang nagmamando sa kanila kung anong gagawin sa pera ay si Sara. Kahit kay La Chica, ang nagmando dyan, si Sara. O di ano ngayon, di nakakahiya kay Amy. O kaya hindi na nagpakita kahapon si Amy Marcos. O sila Alan Cayetano, nakakahiya din na
Paano ngayon? Ipagtatanggol mo si Sara? Ipagtatanggol mo si Sara doon? Paano mo maipagtatanggol? Ang linaw-linaw ng testimonya ni Gina Acosta kahapon. Di ba? Kaya siguro itong mga senador na kakampi ni Sara, nahiya na. At least nahiya na. Hindi na sumipot kahapon. Si Padilla, si Bongo at saka si Villar nandun din lang, hindi na nagpakita. Kasi nakakahiya sa kanila na yung kanilang pinagtatanggol na tao, si Sara Duterte, ay garapal sa paglulustay ng pundo ng bayan. Napakalaking kahihiyan. Di ba? Hindi, yan yung totoo ka. Yan yung totoo, mga kabunyog, mga kabay. Ha? Ano yan? Yung mga senador ng minorya, anong gagawin mo kahapon? Ipagtatanggol mo pa ba si Sara sa ganung kalagayan? Wala na. Hindi na nagpakita si Amy Marcos kasi nakakahiya. Sabi ni Amy Marcos noong nakaraang linggo, nung yung COA auditor ang nag-appear, hindi po ba dapat ang accountable yung Special Disbursing Officer? Hindi naman si VP Sara kasi hindi na... Ang disbursing officer ni Sara, si Gina Acosta. Pero sinabi niya kahapon, ang nag-uutos sa kanya, una sabi niya, inutusan ako sa itaas kanya eh. Hindi niya binanggit ng timano. Kakakulit ni Atty. Ligot. Sinong nasa itaas? Sabi niya si Sara. Patay. Patay talaga si Sara. Ang linggo, nung yung COA auditor ang nag-appear, hindi po ba dapat ang accountable yung Special Disbursing Officer? Hindi naman si VP Sara, kasi hindi naman sa kanya nakapangalan ang cheque. Oo, hindi sa kanya nakapangalan ang cheque. Pero pinakialaman ni Sara. At sinabihan niya si Gina Acosta na ibigay mo yung pera na iningkas mo. Di ba? Ano ngayon? Nakakahiya. Lalo pa nung si Erwin Tulfo pa naman, nagsalita na kahapon. Di ba? Anong sabi ni Erwin Tulfo? Pinagalitan na si Gina Acosta. Wag niyo na nga kaming pinagluloko. Doon sa pagdinig sa kamera, nakakaintindi ka ng Tagalog, nakakaintindi kang English, ang dami mo, ang haba doon ng question sa'yo, nasagot mo lahat. Pagdating dito, hindi ka na marunong mag-English. Mga ganun. Kaya kumbaga, ang nakakahiya kahapon kung nandun si Cayetano, anong gagawin niya? Ipagtatanggol niya si Sara? Kung nandun si kahapon, si Pia Cayetano, ipagtatanggol nila si Sara, ay nakakahiya sila. Di ba? Kaya siguro kahapon nahiya na ang mga yun magpakita doon. Hindi ba sinabi ng COA 11 days ubos ang 125 million. Yung bagman ni VP Sara, yun nakakulong. Sabi niya 24 hours lang naubos yung 125 million. Pero may nabasa ko kahapon, meron ako nakita sa social media. Dinimanda na naman. Kinasuan na naman ni Sara yung kanyang dating bagman na nakakulong. Pangalawang kaso na yan. Kasi sa mga itong impeachment, magiging testigos din yun. Kaya sinampa naman niya ng kaso kahapon. Nakakulong na sila sa papang kaso eh. Nila si Sara, ay nakakahiya sila. Di ba? Kaya siguro kahapon, nahiya na ang mga yun magpakita doon. Nahiya na. Si Amy Marcos, nakakahiya sa kanya. Di ba? Bakit? Ay kasi gusto ni Amy Marcos ang sisihin sa nangyayari na yan sa confidential funds. Hindi si Sara eh. Ang sisihin yung Special Disbursing Officer. Yun daw ang accountable. Ay kahapon, ang linaw-linaw ng sinabi ni Gina Acosta. Kung hindi naman siya sinabihan ni Sara Duterte na ibigay kay La Chica yung pera, hindi niya naman ibibigay. Sumunod lang naman siya sa order. Yan. O di sinong accountable ngayon? Sinong dapat magpaliwanag? Si Gina Acosta? Ang dapat magpaliwanag si Sara.
Di ba? Kaya lang, ayaw tanggapin yan nila Amy Marcos. Ayaw tanggapin yan nila Cayetano. Kasi nakakahiya. Nakakahiya sa kanilang pinagtatanggol. At ang matindi dyan, pagdating ng butuhan dyan, acquittal pa rin sila dyan. Acquittal pa rin yan, mga kapunyog. Ganyan yan. Kaya matindi yung mga senador na yan eh. Ha? Ang linaw-linaw na talagang tampak ng ebidensya, pananagutan ni Sara, si Sara ang dapat managot. Pero pagdating dyan ng butuhan, mga kapunyog, acquittal pa rin yan. Yan yung masaklap dyan sa mga senador na yan na pro-Sara. Hindi naman nanonood, hindi naman nakikinig, hindi naman tinitingnan yung mga ebidensya. Kasi yari na sa kanila na pag nagbutuhan, i-acquit nila si Sara. Yan ang masaklap niya. Pero, kitang-kita naman na ang pananagutan ni Sara Duterte. Kitang-kita. Pag pinatawag pa dyan sila Chika, isa pa yan. Sasabihin nila Chika, ay kinuha ko yung pera, yun lang naman ang utos sa akin ni Vice President. Alam nga namang hindi ko sundin. Pag pinatawag pa dyan si Madriaga, ganun din ang sasabihin ni Madriaga. Ininstruksyonan siya ni Sara Duterte na kunin ang pera kilala Chika at Dulasco. Lahat si Sara yan. Lahat si Sara. Pero pinagtatanggol pa rin ng mga senador na yan na pro-Sara, di ba? Kaya nakakahiya eh. Kahapon, siguro din kahit papano, hindi nila alam kung anong gagawin. Siyempre, ano sila, rapid, yun ang tawag, rapid na pro-Sara. Tapos kahapon, talagang tinumbok si Sara. Anong gagawin nila? Siguro ipupuko sa kanila yung mga camera. Takot siguro si Amy Marcos sa sila Pia Cayetano, Alan Cayetano, na pagbanggit ni Gina Acosta, si BP Sara po ang nag-order sa akin i-release ang pera. Itututok siguro ng camera yung kay Amy Marcos. Itututok siguro kila Padilla. Titingnan kung anong reaction. Ayaw siguro nila ng gano'n Kaya siguro hindi sila nag-attend kahapon. Di ba? Kasi grabe yan si Amy Marcos. Pinagtatanggol si Sara. Sabi ni Amy Marcos, ay di ba dapat ang managot yung Special Disbursing Officer? Hindi naman si VP Sara. Siguro kahapon kung may media, kukunan sila ng yan, nakakahiya sila. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Talagang nakakahiya po, no? Birihin mo ang ginawa ni Sara. Nakakahiyang pamilya. Duterte family. Mga utak kriminal. Ba't ko nasabing utak kriminal? Yung tatay niya nakakulong na. Minura ang Diyos. Nilahit si Jesus sa pagkapako sa krus. Pero si Kibuloy, di man niya nilalait. Kahit nagpapanggap ng peking Kristo ng Davao. Napakawalang yung pamilya. Sige mo, pagbanta niya si Pangulong Bongbong, patayin mo si Bongbong, si Lisa, si Romualdez. No joke kanya. Kinabukasan, wala naman ako sinabing ganun. Kaya napakasinungaling. Manang-mana sa tatay na sinungaling. Nana, ganun talaga eh. Binoto kasi ninyo sila eh. Ako hindi ko sila binoto. Kaya sana sa susunod bilang senior, ako senior na po ako, 65. Sana sa susunod mag-isip naman kayo. Yung kandidato ninyo. Meron silang bakas na pumapanig sila sa masama, meron silang sabit. Huwag nyo na silang i-consider na kandidato ninyo. Iboto ninyo yung mga kahit walang pinag-aralan, basta malinis. Kita nyo si Lito Lapid. Inamin naman ni Lito Lapid, di siya nag-aral, pero nananalo siya. Bakit? Wala namang siyang sabit eh. Less talk, less mistake. Ika nga. At least si Pinuno, wala tayong masasabing sabit niya. Wala. Sige po, hanggang dito na lamang ang inyong kaibigan Jesus Brother Manny Bautista.
Gamitin natin ang utak na binigay ng Panginoong Diyos sa tamang halalan. 2020. Bye-bye.